Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Praise God. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao, and all over the globe. Tonight is a very special night to all of us because we are here to celebrate the goodness of the Lord for the year 2023. Let us rejoice and be glad. The presence of God. Let us rejoice because the Lord, He is the reason for this season that we're going to celebrate. My friends, ladies and gentlemen, Luzon, Visayas, and Mindanao, let us now acknowledge the presence of the Almighty God. Let us pray to the Lord. Thank you, Lord Jesus. Our Father in heaven, let's bow our head together wherever you are. And let us now acknowledge the presence of the Holy Spirit of the Lord. Hallelujah. Almighty God, thank you so much that we're here, O Lord. We gather together all over the globe via Facebook Live, via on the air. Holy Spirit of God, be upon us tonight. Lord, we can do nothing at all without you. We're so much thankful, Lord, and grateful for the entire year 2023. We're so much, Lord, blessed and so much favor of God. Tonight, once again, we are here, your people. We give you honor and praise and thanksgiving, Lord. All our viewers, all us joining in this candlelight Holy Communion worship service tonight, bless everyone in the respective residences. Bless everyone, Lord, in the respected outreaches, O Lord God. Bless everyone, Lord, in different corner of the globe. We thank you, Father, and we honor God, and we give up all the praises and the glory, and the honor and the power and majesty. And this we pray of God, in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. And everybody say, Amen. Praise God, brothers and sisters. Let's give a clap offering to Jesus. Hallelujah. Let's Your holy name, oh Jesus, you are worthy to be praised. Let's worship Him. Thank you, Jesus. Hallelujah. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay bukas noon, ngayon, magpakailanman.
luwalhatiin ka. Karapat-dapat ka, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo ay wagas at walang kapapantay sa aking puso, sa aming buhay. Papurit mo't sa mga ialay, bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. O Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Pagkabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luwalhatiin ka. Napakabuti mo, napakabuti mo. Di ka nagbabago.
napakabuti mo. Napakabuti mo. Di ka Nagbabago. noon ngayon, kailan pa Tama sa buhay ko. ngayon, kailan pa sa Buhay ko. Tayo po'y manatili sa presensya ng Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos sa sinasabi po sa Isaiah chapter 42 verse 6 to 8. Ako si Yahweh ang tumawag sa iyo sa katwiran. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan. Sa pamamagitan mo ay gagawa ko ng kasunduan sa lahat ng tao. At sa pamamagitan mo ay dadalhin ko ang liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magbubukas sa mga mata ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ako si Yahweh. Yan ang aking pangalan. Walang makakaangkin ng aking karangalan. Ang papuri sa akin, hindi sa Diyos-Diyosan. Ito po ang salita ng Diyos. Amen. Praise God. Thanks be to God. Now you may be seated, please. Praise God. Good evening, everyone, once again. So, tayo po ngayong gabi ay sama-sama po na magdiwang, magpasalamat sa Diyos sa loob po ng isang taon na ipinagkaloob po sa atin na buhay. Pinagkaloob po ng Diyos sa atin ng kalakasan at pinagkaloob po ng Diyos sa atin ng tagumpay. This time, the moment that we're still alive, we have so much thankful to our Almighty God. Sa ating po mga viewers, saan man kayo sulok naroon, now, sa pagkakataong ito, if you wanted to become a blessing to other people, it's about time to touch your phone, to share, and of course, to like this page right now. I-share nyo po sa inyong mga mahal sa buhay para maabot po natin sila. So, sa ating mga nasa-Zoom, praise God. So, sa ating iba't ibang mga outreaches, a blessed evening to all of you. Samar, palakpakan po natin mga taga-Samar. So, Samar Outreach. Okay? Olonga po Outreach. Palakpakan po natin mga taga-Olonga po. Carmona Outreach. 13 Martires Outreach. San Pedro Outreach. Mga taga-San Pedro po natin. At ang ating po mga taga-Pila Outreach. Praise God. Ano pang mga General Trias Cavite Outreach. Bitter Living Paranaque Outreach. Palakpakan po natin yan. So, at ang ibang mga outreach pa po natin sa Rojas City, Capiz. At kayo pong sa inyong tahanan. Ngayon pong gabi sa Imos natin mga kapatid. So, praise God. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. So, what did you expect tonight from God? At kailangan po natin ay atin po itong i-desire sa ating puso sapagat ang Diyos ay may nakalaan para po sa ating lahat. Now, before I proceed now to the words of God, I would like to invite each one of you right now. Wherever you are now, I encourage you to settle down yourself and find a place
for your comfort, so you can hear about His words, you can hear about God's revelation for tonight. Amen? Let's bow our head together for a short prayer. God Almighty, we are here tonight, we gather together all over the globe. Those are viewers right now who's joining in this 2023 Candlelight Communion Worship Service. That your God saturate your presence. God, your power, Lord Jesus Christ, sa kalakalang tahanan, sa kalakalang lugar na kinaroroonan, Panginoong Diyos, abutin po ninyo sila. At maging ang lahat na sa bulwagan pong ito, Panginoon, that we will experience God, your awesome presence, your mighty power, Lord. God, as we come to you, Lord, ang aming mga puso, linisin po ninyo kami upang maging karapat-dapat po ang gabing ito na kami po ay makadulog sa pagsamba, pananalangin at pagdakila po sa inyo. O Diyos, salamat po ng marami sa gabing ito. Ang lahat ng karangalan, lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba at pagluwalhati sa inamin binabalik ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Praise God. So, ngayong pong gabi, at alam po natin ay so much grateful tayo kay God. The reason why? So nakalagpas po tayo for so many challenges in life. Sa pakaraming po mga trials, maraming po mga problems, marami po tayong mga pinagdaanan ng mga hamon sa buhay. Sa kabila po ng mga yon, ang Diyos ay nangako ng liwanag. God, He promised to bring lights to all people who walk in darkness. Now let me read first here in Isaiah chapter 9 verse 2. According to the scripture in the book of Isaiah chapter 9 verse 2 says, the people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwell in the land of the shadow of death, upon them light has shined. Praise God. So a wonderful message of God, because sabi po dito, the people who walk in darkness have seen a great light. Imagine, this prophet Isaiah prophesying the coming of the King, the coming of the light of the world. So sino kayang sinasabi po ni Isaiah? Alam niyo ko, sabi niya, the people who walk in darkness have seen a great light. So that moment in time, sinabi ni Isaiah, because all the people here on earth, they're walking in darkness. Napakadilim, napakawalang pag-asa, walang liwanag na nakikita, sapagat ang mga tao nung bumagsak sa pagkakasala, dumating po ang kadiliman sa kanilang buhay. Sa ating mga viewers ngayon, kay sa inyong tahanan, sa inyong lugar na kinaroroonan, right now, I know that the light of Christ will shine upon us, each one of us. Kaya po ngayong gabi, sabi nga po, the people who walk in darkness have seen a great light. Or maybe tonight, some of you, some of us, we're still walking in darkness in life. So what are those darkness who covered us? Ano man ba yung mga kadilimang bumabalot po sa atin? There are a lot of things of darkness in this world who cover upon us. But sometimes, somehow, if we don't have Christ in our life, so we will defeat by the darkness of this world. Diba? Pero salamat kay God, when you are in Christ, ang galing po, siya po yung magdala sa atin dito sa liwanag. So kaya ko dito, sabi na, those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them light has shined. Yung talagang dumaranas na po sa kamatayan. So mga kaibigan, marahil po kayong lahat, doon sa mga tao may mga sakit, may mga problema, maybe you are covered by darkness of your sickness, of your diseases. Maybe you are now covered the darkness of your finances. Maybe you are now covered the darkness of your health problem, health issues, or maybe sometimes you're covered of darkness because your business now is in trouble, or maybe right now you're in trouble, covered in darkness because of your relationship is not good to your husband and to your wife and to your children, and different kinds forms of darkness covered upon us. And right now, all over the globe, so we have darkness that we're facing right now. Ano ba yung dilim na kinakaharap po natin ng buong mundo? Okay, the war of Israel and ano pong kalaban ng Israel ngayon? Mga Palestine, di ba? So, there's a dark covered all over the globe. That's why we need to pray for that. Kailangan natin ipanalangin po ito.
At sa ating bansa ngayon, ano po bang bumabalot na dilim na kailangan natin ngayon? We need the light to shine. Kailangan ng liwanag. Anong dapat liwanag? Maliwanag ang kanilang isipan, maliwanagan po sila ng Diyos. Bakit? Sapagkat ngayon po sa bansa natin, ano ngayon ang bumabalot ng dilim? Sino nakakaalam? Anong kadilimang bumabalot ngayon sa Pilipinas, sa mga tao? Di ba? Nagkaroon ng mga rivalry or kaya ngayon ng mga pagwiwelga. Di ba? At ano pa ko? Marami po tayong mga dinadaan ng mga darkness, yung mga earthquake, di ba? Mga namatay, ang dami po. So this time po, what we're here today, because we would like to light the darkness covered us, sapagkat alam po ninyo, only Christ is the solution. Now, my friends, ladies and gentlemen, tonight, my question here, paano? How to be a light in the darkness? Paano po tayo maging liwanag po sa mundo? Always remember, we are God's people. We are Christians. We are believers in Christ. And the moment that Christ is in us, Christ come into our heart, that is we call Advent, the arrival of Christ, the birth of Christ in us. So yung po yung sinasabi po yung Advent, Advento or arrival. But this time po, when Christ is in us, what is our role as a child of God? Ano po ang ating role ngayon? Na alam po natin, the world is covered with so much thick darkness, sobrang dilim, no? Anong gagawin natin? Di ba? Anong gagawin po natin? So, we still just quiet besides our home, or we just have to do something para ang liwanag ng Diyos ay mahayag sa sanlibutan at mahayag sa buhay ng mga tao. People that are covered with darkness, bakit may nagsusuicide? Bakit po mayroon po mga tao na lumulundag na lang sa building, di ba? Bakit may mga tao na walang kapayapaan ng tahanan? Bakit kaya mga tao lagi nag-aaway? Bakit kaya mga tao na lagi na lamang pong wala ng pag-asa? Where is the light? But to tell you, being a child of God, we have the role to do in this world. And what is it? What is that? Itong una. Sabi nga po, first is bear witness. Kailangan ikaw ay magiging witness ni Lord. Okay, sa ating mga viewers right now, so pakinggan po natin ito mabuti. Kailangan po tayo ay magiging witness. What is the purpose why Christ is in us? Ano po bang dahilan? Bakit po si Lord nasa atin? Di ba? And that light that shine in us, yung liwanag na yun na sa atin, we need to share it to other people. Ang dami pong mga tao na walang pag-asa. Ang dami pong mga tao ngayon na sobrang dilim ang isip nila. Marami pong mga tao ngayon na nagdidilim na. Tayo po ngayon, actually, this is right now, while I'm praying to God, I have this kinds of, I have this compassion. I see young people, mga kabataan, mga kaliit-liitan, they just, alam nyo po, nagra-rugby sila somewhere in Palapala. Ang dami po daw mga kabataan, ang dami po binatilyo, dalagita, at mga kaliit-liitan. Imagine po ninyo ngayon yan. Sabi ko, Lord, what happened? There's a darkness cover for these children. So anong gagawin natin? Sa ating mga mahal sa buhay, o sa ating mga nasa school, ka-classmate, or even because their mind is so futile, di ba? Wala, hindi na gumagana. This very covered with darkness. You know why? Because according to the Bible, the God of this world blinded the mind of the unbelievers. They become blind because they do not see the light of Christ in their life. So, we are Christians, children of God. Naniwala ba kayo na tayo ay nasa liwanag ni Kristo? Because of that, dapat that light hindi po manatili sa atin yan. So sabi po ng John 1:6-9 says, ang sabi po dito, there was a man sent from God. Ito po, tingnan pong scripture natin. Bear witness, John 1:6-9 says, there was a man sent from God whose name was John. John. Kaya bear witness na tayo. This man came to a witness. Amen? This man came, sabi niya, for a witness to bear witness of the light. Imagine niyo po, ano na pong role ni John? Sabi niya, there was a man sent from God. Okay, imagine, whose name was John. Kaya mga John, ay mayroon kayong mga misyon. Amen? Mga letter J, sabi niya dito, this man came for a witness. Imagine niyo po, anong purpose? To bear
witness. Di ba? Of the light of Christ. Di ba? Ang tanong dito, are we doing that sa atin pong buhay? If not, kaya ako po before this candlelight communion, I'm so inspired a person who approached me in a humble way at ang sabi niya, Bishop, can I do this to visit those people near the church? Thank you, Ma'am Julie, for that. No? So, sabi niya, pwede po ba? Can't you imagine? Ang layo mo. Anong gagawin mo dito? And she wanted to go around. Diba? Mamalo, yung desire ninyo. At Danica, thank you sa buhay nyo. Why? Because this is exactly our role. And sa ating mga viewers din ngayon, if not yet, na hindi natin nagagawa ito, it's about time. So, ang daming tao nag-aantay outside. They wanted to hear about the light of Christ. Gusto na marinig ang liwanag. And that light is the Word of God. Ang sabi ng Psalms 119, sabi niya, the entrance of your words, give me light. Sabi niya, yung salita mo ay nagdadala ng liwanag. Now, ibig sabihin, you receive the words of God, you need that light also to share to other people. Ang daming taong nadilima na, ang salita ng Diyos po ang magbibigay ng liwanag. Praise God. Ano po? Sabi dito, gender po, sabi niya, that all through Him might believe. Ito maganda. Take a look about it. To bear witness of the light, that all through Him might believe. So bakit? When people believe in Christ, those are people suffering in darkness. It will become lightened. So magkakaroon ng liwanag. Parang tayo lang naman dati yan. Pastor Ricky, saan ka ba nagmula? Sa liwanag, sa dilim? Sa dilim, di ba? Lahat tayo, di ba? We started a dark life. But now, sabi nga, from darkness to light. So yung liwanag dumating sa atin, sabi niya, because we believe in Christ our Lord. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. Si John sinasabi, that was the true light which gives light to every man coming into the world. Ang pinakilala niya po ay hindi sarili niya. Ang pinakilala niya po ngayon, si Kristo ng liwanag ng mundo. Amen? At ang sabi ni Jesus, I am the light of this world. Amen? So yun po, siya po yung liwanag. Kaya nga po, tandaan po natin, simple lang naman ang gagawin natin. Alam mo ninyo, gagawin po lang natin, ikwento mo lang kung anong ginawa ni Jesus sa iyo. At sa taong 2024, kung ginagawa mo iyan, maniwala kayo sa hindi, you have a lot of surprises from God. Kasi yun po yung dapat trabaho ng Kristiyano. Hindi po tayo pabalik-balik na lang, kaya maraming Kristiyano, alam mo ninyo, sila na lang nag-away-away. Bakit to? Pagdating sa simbahan, halos na magkapalitan ng mukha nila. Di ba? Halos na lang sila na lang. Where is your passion? Kailangan mayroon po tayong hangarin, Lord. Kahit isa man lang, Lord, maakay ko sa iyo at magliwanag ang isip niya, nawalan siya ng pag-asa, nawalan ng direksyon. Pero Lord, kung aking ang salita mo, i-share ko sa kanya, magdala ito ng liwanag, Panginoon, maging maayos ang buhay niya. Amen? Sabi nga po ng Psalms 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Salita mo isang tanglaw sa akin ay patnubay, liwanag daw tumatanglaw sa landas kong daraanan. Ibig sabihin, ang daan ng dilim ay magliwanag pag ibahagi natin ang salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Okay, pangalawa po, second, so after you bear witness, ito pong kailangan natin, follow Jesus' commands. Kailangan po natin sundin ang utos ni Jesus. Amen? Di ba? Ano pa yung mga utos ni Lord? Kay Christians, do you any commands that you remember? What is Jesus' commands to us? Sige nga, sino nakakaalala? Ano ba yung mga commands ni Jesus sa atin, Kuya Gab? Yan, sabi nga, love your God above all and love your neighbor as you love yourself. So, love, di ba? Kasi ganito yan. Paano ka makaakay? Hindi ka nga marunong magmahal sa kapwa mo. Paano ka makakakay kaaway mo kapitbahay mo? Paano ka makakay kaaway mo lahat ng pamilya mo? Paano sasama sa yan? Ikaw nga, saksakan ang ugali mo, tingnan mo yan. Paano ako sasama sa iyo? Tama ho ba? So, easily to attract people, easily to win people, and when your life become also
shining upon them, di ba? Sabi niya dito, follow the commands of the Lord. So, labahalin daw natin ang ating kapwa, di ba? So, yun po yung bagay na yun. Ano pa ko? Huwag nating, anong utos ng Lord? Lagi kayong magdasal. Ano pa ko? Huwag niyong kaligtaan ng pagdalo sa mga pagtitipon ng gawain. Di ba? Ayaw ko maminsan sa atin, marami tayong challenges sa buhay, di ba? Minsan tayo, kung kailan linggo, kailan tayo maglalaba. Di ba? Di ba? Minsan kung kailan po linggo, kailan tayo maraming bisita. Di ba? Alam mo ninyo, do not neglect. Huwag niyo ipagpalit yan sapagkat pag si Lord ang inuna niyo, ang taong 2024, the best yet to come upon each one of you. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Di ba? So praise God. Kaya ko, ito napakaganda sa atin hong mga pinapakinggan. Kaya sabi ko ni Jesus, sabi ng John 8:12, then Jesus spoke to them again, saying, look at this, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Wow! Tingnan niyo po yan. Then Jesus spoke to them again. Anong sabi niya? Saying, I am the light of the world. And he who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Pakisabi niyo po lahat sa inyong sarili, I have the light of life. Ibig sabihin, may liwanag ka na ng buhay. Amen? Tingnan mo nga ang katabi mo kung may liwanag. Ano nakita niyo? Maliwanag ba? Madilim? Super daw ang liwanag. Diba? That means we are God's carrier of His light. Amen? The light of Christ is nasa atin. Amen? Sa ating mga followers, sa ating mga viewers, kayong lahat ngayon nanonood, tingnan po natin. Are you still shining a light? So, ibig sabihin, if Christ is in you, you walk in the light. Diba sabi niya, you shall not walk in darkness, but have the light of life. Pero bakit kaya ang dami pang kay Lord na, pero puro dilim pa? So, ibig sabihin, it's a matter of choice if you wanted to walk in light or you walk in darkness. Tama po ba? Nasa pagpipili po natin yan. Always remember, life is a matter of choice. Tama po? Pagpipili. Bakit maraming mahirap? Sapagat laging iniisip na mahirap ang buhay. Bakit maraming mga tao hindi gumagaling? Lagi nang iniisip, may sakit ako. May cancer ako. Mayroon akong vertigo. Ano pa ba yung mga yan? Mayroon akong ganito. Lahat pag nakausap, sabi niya, alam mo, mayroon akong diabetes. Alam mo, mayroon akong high blood. Sabi ni doktor. Di ba? So guys, the moment that you can speak more about your sickness, the moment sickness comes upon you. But the moment you speak about Jesus, about the words of God, the light of Christ will shine on you. Amen? Nagmamanifesto. Kaya kung sa ating mga nanood sa iba't ibang dako, watch out. This 2024, coming 2024, bantayin mo ang bibig mo. Pag sinabi mo mahirap ka, kailanman hindi ka makakaahon sa taong 2024. Pero pag sinabi mo, ako ay anak ng Diyos, ang liwanag ni Kristo sa akin, at lahat ng aking gagawin ay may liwanag ng Diyos, magtatagumpay ako. Ako'y anak ng Panginoon. Ako'y mayaman. Ako'y matagumpay. Ako'y anak na walang sakit karamdaman. Declare it! Ay, paano nga, Bishop? Ay, talagang aray, talagang nararamdaman ko eh. Diba? Mayroon talaga. Ang sabi ng Bible, walk by faith and not by feelings. Walk by faith and not by sight. Alam niyo po ba ano ang kalaban ng faith? Can you give me also what is the enemy of faith? Fear. Daw sabi niya. Alam niyo ho ngayon sa akin kung ano ang kalaban ng Hindi takot. Ano ang kalaban ng faith? Ito may bago ako sa inyo. The enemy of faith is sight. Nakikita, di ba? Kaya sabi, walk with faith and not by sight. Pag nakita mo lang ka ng pera, pag nakita mo ito nga nakikita mo na, lupay-pay na. Di ba si Peter, saan po si Peter bumagsak? Sa kanyang nakikita. Di ba? Di ba? Yung nakita niya si David ng tagumpay, dahil nakita ni David ang Diyos na malaki kaysa kay Goliath. Yun po yung walk with faith and not by
Sight. The enemy of faith is sight. Is that correct? Sa ating mga audience? So, ibig sabihin, totoo, we are blinded of what we see. That's why, children of God, let's take a look about this. Dapat yung nakikita mo, kalakihan lagi ng Diyos mo, nakita mo na ang Diyos ng liwanag sa'yo, kaya ka nabubulag, kaya ka blinded, gumugulo utak mo, dahil lang nakikita mo, ang laki ng problema ko, ang laki ng sakit ko, wala akong pera, ang asawa ko, ganiwanan ako, hindi na ako minahal, kung sino-sino kasama, paano na ako? Baka kumanta ka lang, paano na ngayon ang buhay ko? Tapos kakanta pa, isang kahig, isang tuka, ganyan kaming mga dukha. Abay, yayaman ka ba niya sa deklarasyon na yon? Di ba? We have to discipline of what we say. We have to discipline in our tongue. Di ba? Discipline yan. Alam niyo ho, mayroon akong eto. Minsan may kasama po ako eh. Pag sila yung nagsalita negative sa akin, kayong dalawa, kayo pa na dalawa na. Di ba? So, no, I make talagang bakit po? Kasi may power po yung tongue. Kaya ho sa ating mga viewers ngayon, what you say now, it will manifest to you. So, speak right now. Simple lang naman eh. Si Jesus pumarito para hindi ka maghirap. Si Jesus na parito para sino maghirap, ikaw siya. Tanong, di ba? Si Jesus pumunahon sa lupa para maghirap, magsakripisyo. Pero pinunta dahil alam ni Jesus, ang mga tao punong-puno ng problema. Punong-puno ng sakit, kahirapan, kawalan. So sabi niya, ako'y bababa sa iyo, dadaling ko ang liwanag, dadaling ko ang pag-asa, at dadaling ko kasaganaan sa buhay mo. Kaya ang taong 2024, kung masagana ka ngayon, lalo kang sasagana sa 2024. Palakpakan natin sila, di ba? Di ba pag pinagpalakin, lalo kang pagpapalakin. Kaya marami pong taong mahirap. Bakit? Kasi nga, kinalaman ng kanyang sinasabi. Kaya dito, kung may buhay ka, dapat ang salitang bulamba sa bibig mo ay it brings life. Also, and light to other people who listen to you. Amen? Pakisabi na nga po niyo sa sarili mo, Lord, help me to bring light to the life of others. Amen, di ba? Magdala ko ng liwanag. Hindi yung kausapin yung katabi mo. Kumadre. O ano yung kumadre? So, talagang mahalas talagang 2023. Aywan ko lang kung hindi mamalasin tong 2024. Ah, my goodness. Sana kasalig yung faith mo sa pangako ng Diyos. Sasabi ng tao. Basta niyo po yung mga taong walang Diyos. Lagi mo kang bibig, mahirap, walang pag-asa. Laging sinasabi po, sakit, karamdaman. Hindi ko sinasabi na exempted tayo dyan. Part po tayo, but we have the powerful weapon to speak, to say, to fight against the kinds of negativity of the world. Kaya kung kayo may sakit sa mga viewers natin, wherever you are right now, if you're in trouble, Jesus Christ is the solution of your life. Just come to Jesus, but have the light of life. Amen? So third, pangatlong bagay po kailangan natin. Kung si Kristo na sa iyo, it's about time to shine. Pakisabi niyo po, shine. Mayroon tayong shine, si Sister Shine. Di ba? Let your light so shine. Di ba? Dapat ngayon, 2024 na. Dapat magningning at magliwanag ka sa iba. Pero Bishop, paano liwanag ang aking tataglayin? You need to bear the light of Christ. Di ba? Si Moses, when Moses in the mountain, ano pong kanyang tinaglay? Siya ay nagniningning ng glory ni God. Amen? Nakikita sa kanya. Master niyo po, ang mga Kristiyano, pag kumakain sa isang restaurant, pag yung po walang kumakain, pero dumating ka, because all of us, children of God, we are the carrier of God's blessing. Amen? Pakisabi niyo po sa inyong sarili, I am God's carrier of His blessing. Kaya ikaw, pagpapala ka, hindi ka sumpa. Tinubos ka na ng Diyos sa sumpa. Nanaog si Kristo, magpakahirap upang ikaw sumagana. Nagpakahirap si Kristo para ikaw yumaman. Amen? Hindi yung parang, bukang bibig na natin, marami si Lord, daming paraan ni Lord sa tao para yumaman ka. Kailangan lang magsimula ang isip mo. Kailangan mo lang simulan papasukin si Kristo at magliwanag ka. Papaano? Ito pang sabi ng Matthew 5:14, you are the light of the world. Look at this. Bakit tayo naging liwanag? Because Christ is in us.
We are now Christ's representatives to this world, di ba? You are the light of this world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Hindi na may tatago. Nor they light a lamp and put it under a basket, but on lamp stand. And it gives light to all who are in the house. Tandaan niyo po. And let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Imagine, tingnan niyo po ito. Sabi po dito, you are the light of the world. Pakisabi niyo po, I am the light of the world. But may question, kanina, para yatang hindi magkatugma, Bishop. Sabi ni Jesus, I am the light of the world. Tapos ngayon, sabi naman, you are the light of the world. But still there's a conflict. But there is no conflict anymore. Why? Because you are now Christ's representative. The moment that you accepted Christ as Lord and Savior, now you are now God's carrier of His light. Ikaw na po yung nagliliwanag. Ikaw na po yung nagdadala ng liwanag ni Lord. Ayan, okay na. Okay, sabi niya dito, but, sabi niya, hindi po itago, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works. Ang unang tinitingnan, yung iyong buhay. Sabi nga, our life speaks louder than our words. Ang daming magaling mag-witness, mag-share. Pero ang buhay hindi umaakma sa kanyang sinasabi. Sabi mo, ang Diyos nagpapala. Bakit ikay namumuhay parang may sinumpa? Diba? Akala ko ba ang Diyos ay bakit ikay namumuhay na parang, diba? Daming ganun diba? Dapat that kind of light will reflect to us, for us, that people you shared about Him, it's easy to believe in God because you are God's care of His light. You are now the light of the world. Tayo na po. Ngayon, kung ang ating liwanag ay andap-andap, paano ka magliliwanag? Now, Bishop, kahit saan ka naroon, ang liwanag hindi pwede ma-overtake ng dilim. Di ba? So, maliban lang pag i-lights off mo yan. Pero pag ang liwanag nandoon sa kapaligiran, walang pwedeng makakapagapin niya. So that may your good deeds and glorify your Father in heaven. Now, ang dali lang i-glorify si Lord dahil nakikita sa iyo. Amen? Nakikita sa iyong mga gawa. Yan. Kaya mga kaibigan, ngayon pong gabi, sa ating pong mga viewers sa iba't ibang dako ng daigdig na sumusubaybay ngayong gabi, kayo sa inyo yung mga tahanan, sa iba't ibang local church natin ngayon, sa inyong pagsama, sa ating pagdiriwang, sa pagsalubong ng bagong taon, at dahil tayo ay magdala ng liwanag ni Kristo sa daigdig na ito. Kaya nga sabi nga po, Christian, it means being a source of hope, an encouragement to those around us who may be struggling or going through difficult times. Tayo na po yung magiging pag-asa at nag-encourage, di ba? Sa mga taong nakapaligid sa atin. Ay, paano yan? Ikaw, Kristiyano. Ay, ikaw lagi nakikita ng kalupaypayan. Ikaw lagi nakikita ng kadiliman. How these people follow? Sabi niya, kung ang bulag ay nag-akay sa kapwa bulag, saan daw sila pupunta? Sila'y pare-parehong mahulog sa hukay. My God, yan. Sabi doon na, in terms of, that means shining the light of Christ's love and truth in every situation. Even it may seem dark or hopeless, ultimately, it means trusting God's promises. That's the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Ibig sabihin, sa kabila ng binabalutang ka ng kapaligiran ng kadiliman, pero pag ang liwanag na sa sayo, take yung lahat ng darkness. So that's why this evening, whatever kinds of darkness covering upon you, wherever you are, it's about time the light of Christ must shine upon each one of us. Christians, wake up. We are the light of this world because Christ is in us. Let's all stand up now in the presence of God. And let's honor Him and worship Jesus Christ. Hayaan po natin ngayong gabi. Damhin po natin ang presensya ng Diyos. Sa lahat na may mga kadiliman na pinagdaraanan, lahat na may mga problema, kapaitan sa iyong puso, lagi ka na labang ba nasasaktan ng taong minamahal mo? Lagi ka na lang bang nasasaktan ng anak mo? O nasasaktan ng sinumang tao? Dahil ang iyong puso ay nababalot na ng kadiliman, di mo nakikita ang liwanag ng Diyos na mahal ka niya, kapatid. Let Christ dwells in your heart and let the light of Christ shine on you right now. Let's honor God. Let's worship Jesus. Join with us. Mga nasa online po natin. Thank you, Lord. Hallelujah.
Liwanag ang iyong pinilikha. Sa sakit at karamdaman, sa natay mo, Jesus, ang kagalingan. Salita mo, panghahawagan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Hallelujah. People of God, let's continue to feel the presence of God. As we continue to honor God and to worship Jesus, whatever darkness covered upon your life, whatever troubles, whatever sickness, maybe you're so much in trouble tonight, as we come to Jesus. Hallelujah, Lord. We praise you, Father. Thank you, Jesus. Let's commune with God personally. Open up your heart to Jesus and welcome now Jesus Christ to come into your heart. Welcome now Jesus to be the light of your life. And let that light of Christ shine on you right now. Hallelujah. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Amen. Let's continue to worship Him. Hallelujah. And feel the presence of God. Hallelujah. Panghahawakan ko. Salita mo, Tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko.
Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Yes, Lord! Hallelujah! Worship the Lord! Oh, Jesus! Oh, hallelujah! Let's continue your presence and mind. Tapat na totoo, lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko, salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo Ay nararanasan ko. Brothers and sisters, this very moment of time, let's hold on to the promises of God. Maybe you're so much in trouble tonight, but when the light shine on you, all those darkness will fade away, and the light of Christ will shine on us. Praise be to Jesus Christ the Lord. This time we will now proceed, of course, to the reading of the scripture. Later we will proceed to our Holy Communion. And my friends, you also prepare for that. And even your prayer, 7 prayer request. I call on our pastors right now to bring us also the light of the words of God to every one of you. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Hallelujah. Yes, po. Praise God. So let's off the lights and we will now proceed to our Okay, so everyone, please hold your candle. Sa ating mga nasa online, nasa atin po mga Zoom, please join with us. Prepare for your candlelight, your candle. We will light now the candle. Praise God. Juan 8:12. Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." Second Corinthians chapter 4 verse 6. Sapagkat ang Diyos ang nagsabing, mula sa kadiliman na isisilang ang liwanag, at siya ring nagbigay liwanag sa aming isip, upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo.
Pagbasa, Matthew 14:16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang tayong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na sa langit. Isaiah 42:6. Akong si Yahweh ang tumawag sa iyo sa katwiran. Binigyan kita ng kapangyarihan upang mairal ang katarungan sa daigdig. Sa pamagitan mo ay gagawa ako ng kasunduan sa lahat ng tao at sa pamagitan mo ay dadalhin ko ang liwanag sa lahat ng bansa. Pagbasa sa John chapter 1 verse 5. Sa kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sanlibutan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito magagapi kailanman ng kadiliman. John chapter 1 verse 11. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinikilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamagitan niya. Papunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Mula sa aklat ng mga awit, 119, 105 hanggang 106. Salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Taimtim ang pangako kong ang utos mo ay susundin. Tutok din ko ang tuntuning iniaral mo sa akin. At mula sa aklat ng mga awit, 27 verse 1, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ang aking kasisindakan? Pagbasa mula sa aklat ng pangalawang Samuel, Kapitulo 22, versikulo 29. Ikaw po, O Yahweh, ang aking tanglaw, pinawi mong lubos ang aking kadiliman. Salita mo. Kantayin natin salita mo ulit after nito. Mula sa aklat ng unang Tesalonika, Kapitulo 5, versikulo 4 hanggang 5. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya hindi kayo mabibigla sa araw na yon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Pagbasa, 1 John chapter 1 verse 5 to 7. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi natin tayo may pagkakiisa sa kanyang, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng manatili niya sa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus sa kanyang anak.
John chapter 1 verse 4 to 5. At sa kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi, kailanman ng kadiliman, upang magpapatutuo sa mga tao patungkol sa ilaw, at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Isaiah 60 from verse 1 up to verses 3. Bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. Mababalot ng kadiliman ang buong daigdig. Ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. Ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag. Ang mga hari ay pupunta sa ningning na iyong pagsikat. Daniel chapter 12 verse 3. Ang marurunong na pinuno ay magniningning na gaya ng liwanag sa langit, at ang mga umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Praise God. Let's worship the Lord our God as Pastor Joby light your candle and influence the other people. Sila ng pagpasa-pasa, lahat na nasa online. Ating po mga nasa online right now, our treats. Share your light, share your light. Let your light to shine. Let your light to shine right now. Hallelujah. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay naranasan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay naranasan ko. Praise God. Hallelujah. Sa gabing ito, katulad po ng ating inawit, sa gitna ng kadiliman, liwanag ang tumatanglaw. Let's sing the song, sa gitna ng kadiliman. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Sapat sa buhay ko, salita mo ay naranasan ko. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa lahat ay mo, Jesus, angkin ang kagalingan. Salita mo'y panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay naranasan ko. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo'y panghahawakan ko.
Itaas ang inyong mga kaibigan. Let's declare. The light will shine of the Lord. Will shine upon your life. Hallelujah. Oh, declare right now in Jesus' name. Hahawakan ko salita mo. Tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay Nararanasan ko. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Everybody worship the Lord our God. Let's praise the name of Jesus right now. Hallelujah. Oh, let's declare the presence and the power of God right now. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, we praise the Lord. Oh, God. We worship you. Hallelujah. As we lift up your candle right now, hold on your prayer request. Itaas po nito mga prayer request na dala-dala. Lahat ng 7 prayer requests sa ating mga nasa Zoom, nasa online right now. Let us now declare of what you desire, whatever request. Sa may mga sakit right now, tumayo ka, itaas mo yung kamay, at ang kapangyarihan ng Diyos ay gagaling ka. Hallelujah! There will be a miracle, a healing, a breakthrough. Hallelujah! Hallelujah! Go! People of God right now, lift up your prayer requests to Jesus Christ. Hallelujah! As we honor Him, as we worship Him. Hallelujah, Lord! Thank you, Jesus. Sinasamba ka namin, Panginoon. Buwan natin ang dakilaan mo. Brothers and sisters, as that light shining on you, that's a symbol of Christ is upon you right now. And now, let the prayer request lifted up right now. And Christ will shine on your prayer request. And you will amaze and surprise that every prayer request putting in a piece of paper. Now God's miracle, God's blessing, God's amazing power right now surrounds upon you right now. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Father, I declare all the 7 prayer requests now is now already granted in Jesus' name. Lord, we are all granted your favor, your miracle. God, thank you so much. Salamat, O Lord God, sa mga milagro, na mga prayer request na yan, na nakasulat sa papel, Panginoon. Habang itinataas namin yan, Lord, yung mga nag-zoom sa kanilang tahanan, sa kanilang lugar, right now, extend your hands, Lord. Let the power of the Holy Spirit be upon you right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, everyone talk to the Lord. Confess mo, basahin mo kay Lord yung prayer request. Go ahead. Your prayer request, if you want to kneel down to the Lord. Basahin mo lahat, Lord, ito yung prayer request ko for the year 2024, Lord God, coming. Read it to Jesus now. Basahin yung mga prayer request na yan kay Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ang manaming Diyos na mga pangyarihan. Sinabi po niyo sa inyong mga salita sa Numbers 14:28.
So tell them, I will do the very things I hear what you say. Your children right now, Lord, holding their prayer request, reading it, Lord, in front of you, bringing to heaven. Right now, let that request now is granted in the name of the Lord. In Jesus' name. Those are people right now in sickness, Lord. They're so much in trouble, God. Lord, now, Lord, let the people right now receive your healing of miracle. Bless everyone, Lord, spiritual blessing. There's a restoration, Lord God. And God is here coming 2024. We expect, God, greater things, greater blessings, oh God, amazing things to come, oh God, in Jesus' name. That everyone right now who's joining this candlelight communion worship service, Lord, will receive the miracle of the Lord. Panginoon, basbasan niyo at pagpalain ang mga handog na mga prayer request na yan sa kaloob po sa inyo. Thank you so much, God, in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. And everybody say, Amen, Amen, Hallelujah! Woo! Praise God, let's rejoice and be glad to Jesus Christ. Sige po, habang tayo maawit sa Panginoon, awitan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Samahan niyo kami sa pagsamba. Hallelujah! Woo! Thank you, Lord. Okay, mamaya pa tayo ng mga kandila. Tayo muna ay magsamba kay Lord. Tayo po'y magpuri sa Panginoon! Napakamabuti na Okay, sige po. Patayin na kandila niyo. napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukula. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti na ng ating Diyos. Buti ng ating Diyos, Di siya nagbabago. napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukula. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukula. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Amen! Napakabuti nga ng ating Diyos. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Okay, now you know. Pakipatay na po ng iyong mga candles sapagkat tayo po ngayon ay nagdiriwang ng kagayakilaan ng ating Diyos. Okay, of course, again, and this is very important for our Holy Communion. Sapagkat alam po ninyo, ito po ay masisilyuhan ng ating mga dalangin. Masisilyuhan ng ating mga gagawin sa araw na to, sa gabing ito. Ang ating pong gunitain yung mga sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. So we will now proceed to our prayer request after Holy Communion. At sa nasa online po natin, so later po ay ang ating mga ating pong nasa inyong tahanan. So kindly join with us for our Holy Communion. Praise God. So maaaring tayong kumuha ng mga communion elements at sabay-sabay po tayong inom at magdiriwang sa atin pong Holy Communion. Aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takutan, paghihirap.
Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, langing laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na nag-ilang. O saglit, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawin nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kagapan. Kabutihan mo sa akin di nagpupula. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig sa dakilang. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hallelujah. This point in time, my brothers and sisters, before we receive and to partake the body and the blood of the Lord Jesus Christ, He suffered and His sacrifices, yung kanyang mga sugat, yung kanyang mga sakripisyo, ang kanyang dugo na nabayubay sa krus, ang siyang tumubos, at siya pong naglinis sa ating mga sala. Sa gabing ito, sa ating pong pagugunita at pag-alaala, sa mga sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo, let us now continue to acknowledge the presence of God o what He has done to us. Kaibigan, ang ating pagugunita ng banal na komunyon na ito ay muli ay ating pagtatalaga sa ating mga sarili sa taong 2024 that we thank God for the year 2023. This time, before now we receive and to partake the body and the blood of the Lord Jesus Christ, let us come to the Lord with a grateful heart, with a thankful heart. And let us come to the Lord to examine also our hearts before Him, before we receive the blood and the body of Christ. And may I request everyone to examine yourself. Let us pray to the Lord to give Him thanks and to give Him praise of what He have done to your life. Kausapin po natin ang sarili ng Diyos. Saan ka man naroon ngayon, before you receive to the blood and the body of the Lord, give Him the thanks for the year 2023. And now we will welcome another year 2024. Let's pray together to the Lord Jesus Christ. Manalangin po ng sarili ng ang bawat isa sa Diyos. Kausapin po natin siya. Let us pray to the Lord. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pagkakataong ito at sa sandaling ito,
kami po ay lubos na nagpapasalamat sa loob po ng isang taon ng 2023. After pandemic, Lord, we are so much thankful, God. We survived for those challenges, Lord. For the plagues, O God, na dumating sa mundo ito. Kaya narito kami, Lord, lahat. Mga nasa Zoom, nasa sa live, sa Facebook Live. We are here, God, to thank you for everything that you have done to us. We're still alive because of your grace and your mercy, Lord. Salamat po sa buhay. Wala kaming sakit, Lord. Wala kaming makaramdaman, Lord, sa katawan. At narito ngayon, Lord, ang katunayan, sapagat yung mga latay mo sugat, siyang nagpagaling sa amin. Ang iyong dugo na nabayubay, siyang luminis po sa amin. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon. At inibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus nung gabi, siya ay pinagkadumampot ng tinapay. Taas niyo po ang tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapirasot sinabi, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin at ang simbolo ng katawan ni Kristo. Gayon din naman, matapos maghapunan, hinawakan niya ang sarot sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at inom ng sarong ito, ipinapahid niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natapuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y Lift up your hands to the Lord right now. Hallelujah. pagpupuri ang puso ko'y sa'yo. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Salamat po sa kapatawaran at kalinisan. At sa pagkakataong ito, Diyos, ang aming mga sarili nakahanda na upang salubungin ang bagong taong 2024. And Lord, alam po namin, Ikaw ay may nakalaan na mabubuting bagay higit pa sa aming iniisip, higit pa sa aming inaasahan, at higit pa sa aming kahilingan. Kaya sa gabing ito, Diyos, naway lubusan ng kanyang pabanalin na siya nagbibigay ng kapayapaan at tayo pa ninyong walang kapintasan ng buot ninyong katauhan ng Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya mga bagay na ito. Sumayin niyo nawang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ngayon magpasawalang hanggan. In Jesus' name we pray and everybody say Amen, Amen. Praise God. Makakaupo na po ang lahat. To God be the glory. Praise be to Jesus Christ. Okay, so this is a special instruction. Those who have a prayer request, so may mga prayer request po, yung kayong nasa outreach po natin, mga nasa outreach, ang inyong prayer request, isabay nyo na po sa inyong mga kaloob sa Diyos. We will now proceed to our tithes and offerings, or seed offerings, or love offering. Put into the envelope at ihulog nyo po sa box. And then, hayaan nyo po, ibigay nyo po sa inyong mga pastors, outreaches. At yung po namang mga prayer request po, nasa iba't ibang dako ngayon. Ang inyong mga prayer request, after po ninyo dito ko ay you can burn it. Susunugin nyo po yung wala po sa kanya sa outreach. Dahil yan pong mga prayer request niyan ay ating pong idinadala doon po sa Panginoon sa kalangitan.
So praise God. So ngayon po, dadako na tayo sa ating pagkakaloob. And those who wanted also to give via online, you can give it via through GCash or bank transfer or any different forms of giving. So shall we all stand and let us pray for the tithes and offering to be led by our Reverend Rowena de Mesa. Sige po, tumayo tayong lahat. Itaas po natin ang ating mga kaloob patungo sa kalangitan. Kami nagsasaya, nagbubunyi at nagpapasalamat ng lubos sa iyo, Panginoon. Tunay na ikay Diyos na dakila at tapat, di nagbabago noon, ngayon at bukas. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Salamat, O Diyos, sa himala. Salamat sa kagalingan. Salamat sa katugunan sa lahat ng aming panalangin. Salamat, O Diyos. At sa oras na ito, hayaan mo, Panginoon, dalangin po namin na sa aming pagkakaloob, ang mga kaloob namin ito, Panginoon, maging mas a pleasing sacrifice, O God. Acceptable and pleasing unto you, O God. Katanggap-tanggap at kaaya-ayang handog para sa iyo, Panginoon. Salamat. We acknowledge, kinikilala po namin na ang lahat ng meron kami ay galing sa iyo. Kaya naman, maging mabuti nawa kaming katiwala, maging mabuting tagapangasiwa sa lahat ng bagay at kaloob sa amin. Thank you, Lord. May you be exalted and glorified with our offerings in Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen. Alay aking nararanasan, di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog, Silangan, saan man magpunta, lumaragas ang pagpapalaan, aking natanggap niya. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Maragas ang pagpapalaan, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog, Silangan, saan man magpunta, lumaragas ang pagpapalaan, lumaragas ang pagpapalaan, aking natanggap na. Praise God! Hallelujah! Sige po, makaupo tayo bago tayo mag-celebrate kasi mamaya magdiwang tayo mamaya. But before anything else, I would like, of course, to acknowledge sa ating po mga kapatid, the presence po. Kaya yung mga nandyan po, pwede kayong magawayway ng magwawagayway ng kamay. Praise God! Let's also all acknowledge our San Pedro Outreach. Palakpakan po natin! Yay! San Pedro! Kaway-kaway mga taga San Pedro Outreach dyan. Sa panguna po nating Pastor Sunny Di Alday. Praise God! Okay, ang atin pong of course, ang main church natin, Reverend Medi Dagat and Reverend Dong, kaway-kaway, palakpakan! Of course, nasa Batangas ang kanilang mga apo at ang kanilang buong pamilya. Praise God! Thank you so much, Reverend Medi, Reverend Dong, at of course, si Pastor Atin at sa lahat mga kids. Yan. Of course, we'd like to acknowledge ng mga taga-Capiz, Rojas City! Yan! Mga taga-Rojas! Good evening po, ang ating tatlong pastor, JM, Pastor Alpha Grace and Pastor Ann Ludas. Palakpakan po natin ang mga taga, of course, Capiz, Rojas City. Carmona Outreach! Woo! Sige po, sigaw po mga taga Carmona dyan. Praise God! Ayan. So sa pangunan po ng Reverend June Clamor and Pastor Arlene Clamor sa ating mga kapatiran sa Carmona. Thank you so much. Okay, so praise God. Palakpakan! Woo! Praise God! Okay, balikan ka muna. Okay, San Pedro! Kaway, lahat ng San Pedro!
Hindi makita ang San Pedro. Ayan, ayan, Carmona, San Pedro! Malakpakan! Carmona! Next! Ano pang mga autos nito? Reverend Dong, okay, Dagatan, and Reverend Medi Dagat. Family po! Yan! Wow! Okay, so Batangas! Okay, hindi pa namin nakita yung Batangas. Ayun, ayan na. Pumapalakpak na sila. Kay Reverend Dong Dagatan, ayan. Okay, si Reverend Medi. Okay, so nasa Samar! Of course, mga taga-Samar! Woo! Reverend Rena, ayan. Kaway mga taga-Samar! Isa lang ito kayo, Samar. Delay. Samar, Reverend Rina, Reverend Ronald, palakpakan po natin. Mga taga-Samar, lahat ng kapatiran sa Samar. Yay! Okay, so ano ba yan dito? Ayan, mga taga-Samar, nasaan pa po tayo? Kapis, nandito na. Ayan. Baging din po kay na Pastoran Ludas family. Palakpakan po natin. Ayan. Mga Ludas family, thank you so much po sa pamilya po ninyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay? Okay, let's also acknowledge the person. Ma'am Mirna Miralyosa. Ma'am Mirna, so good evening po. General Trias. Yan, Gen 3. Yan, palakpakan po natin. Mga taga Gen 3. Okay, so ayan, si Ma'am Mirna. Thank you, Lord. Okay, mga pamilyang Raimundo family. Praise God. Kapis, mga kapis, kaway, mga kapis. Yan. Kapisenyo. Ayan. Okay, Raimundo family. Ayun, yung mga taga-kapis. Ayan. Sige, so another one. Sige po, in-acknowledge po natin yung pamilyang Raimondo family. Yan, kapis. Okay, ang atin pong Carmona tapos na. Of course, ang ating Olongapo, mga Olongapo. Ate Lorna, good evening po, Ate Lorna. Gentry, yan. Yan, si Ate Lorna, good evening po. Ayan na. Next. Olongapo City. Wala po dito. Wala pa kang Olongapo. Nakita ko kanina. Okay. So of course, ang atin pong si Mr. Benjamin Termenes. Good evening po, sir. Thank you for joining. Of course, kay Chloe. Kay Virginia Kakalang ng, ng Carmona. And of course, Pastor Alani. And Better Living Outreach. Yan! Okay, Better Living Outreach. Kay Reverend Weng. Under na Reverend Weng. Sa ating mga pastors, associate pastors, God bless you po. Ocampo family. Yan, ang Kapis. Yan. Ay, Kapis, ano pala? Pila at saka Batangas. Nasa Kapis pa rin ang aking isip. Na-delay din. Ayan. Okay, so thank you so much po sa ating mga viewers, sa ating mga followers. Thank you po sa inyong pagsubaybay at sa inyong pong pagsama sa loob po ng isang oras at kalahati ng ating. So sa ating naman pong Facebook Live, thank you po kay Nanay Delia Ocampo. Palakpakan po natin si Nanay Delia Ocampo. Campo Marquina family. So good evening po. Sige po, pasok Angela. Dagatan, yan sa ating Angela. Manuel Biloso, Rosemary Monderin. Kay Rosemaria Monderin. Okay, kay Sir Leonard Decena. Roslyn Nilica Anchon. So, yes, Rosemary Monderin. Okay. Yan. So Josie Estarumana Cas. Good evening po, Ma'am Josie. Yan. Snay Orlina, Sir Liuberas ng Muntinlupa. Okay, so Tita Lucy Nasra of Imos and Daddy Samir ng Kuwait. Yan. Alea Cristal, good evening. Asineri Inanay Mami Nerin Kabutasong ng Dasmariñas. Astertina Brigado Rimondo ng Parañaque. Miss Tess Nicart, good evening po, Ma'am Tess Nicart. God bless you po. Ligaya Ricardo ng Bicol Region. Palakpakan mga taga Bicol. Sila Kuya Hari at Lilit at lahat ng mga bitbahay dyan.
Welcome po kay na Ma'am Susan. Pastora Pia Nara, praise God. From UAE, yan, Dubai, Christopher Gallardo. Topper, good evening po, yan. Okay, palakpakan natin nasa ating sa Dubai. Praise God sa inyong family. Kay Yeye, yan. So, sino si Yeye? Yan, praise God. At taga Kapis, yan, magandang gabi po. At dinggin ng Diyos ang panalangin ng mga stage 4 na yan, na colon cancer, hinilda nila dyan. Sir Emmy de los Reyes, Villanes ng Bulacan, yan. Bulacan. Tita G. Villanueva Celine, yan, good evening. At sila and kay Sir Ricket, Ma'am Joan, congratulations for your brand new house. Okay, Sir Arnold Rowin, na nasa barko po siya. Ayan, kay Joel, Sir Joel at Aisa, good evening. Okay, at ganyan po naman kay Cassandra Naim ng Olongapo City. Kaya Tililit, yan. So, sino pa nila? Shine Magsino, Sir Shine, Pastor Mar, good evening. Bicol Region also, Kaperban, John Zo, yan, Bicol Region. Ann Amor, para kay Bayugdog, okay, ano to, Esperanza. At Ma'am Rose Peña, family ng Peña Family Manila, palakpakan natin po, yan. Okay, so, sino pang nandito? Pastora Sel Malyari, good evening po, Malyari family, pamami po rin, good evening sa lahat na nandyan po, good evening po, at sa mga Halili family sa Japan, good evening, palakpakan natin mga taga-Japan, sila si Ma'am, Mercy Batulay ng Japan, sila Joan at sila si Brenda, at sila si lahat ng mga anak ni Mami at Apo. Okay, so, Diana Bilanang 13 Martires, ayan, Miss Jo Padilla ng Parañaque, Maricel Lantaka Loresco ng Batangas. Yan, di pa ba Batangas o Santo Tomas? Okay, si Mary Ann Garcia, Sir Ann King, good evening. Yan, ang atin pong dalawang mga awit ng music at saka ng aking inaanak. Yan. Okay, si Ma'am Dina Javier Linsangan ng Muntinlupa, Bay Laguna. Okay, so thank you so much for joining. At mga kasama po ni Pastor Cel sa Boracay, enjoy. Enjoy po kayo dyan at mga kamag-anak ni Tito Dan. At nasa Cecil, si Jed, si Jomel, at saka si Zidin. Good evening sa inyong lahat dyan. Praise God. Sino pa? Ayan. Connie naman, okay. Ma'am Connie Pianesa ng Gentry. Princess Bilar ng 13 Martires. Diana Bilan, okay. Sino pa po? Okay lang, si Joe Dilubiar. Yoli Dilubiar, good evening po, Kapis. Ayan, so praise God. Pastora Pia Nara, good evening. Tita Pai, sa inyong family. Of course, sino pang nandito? Tililet, Kuya Kari. Villanueva, yes po, nandito na po. Ayan, mga nandito, hindi ko nabatiin kayo kasi nandito kayo. Pastora Bien, Pastora Hill, yan. John Mark Takler. So, good evening po. At ganyan po kay Ma'am Mirna Miralyosa. Okay, so praise God. At wala na akong makitang iba. Pasensya na kayo pag hindi kayo mabanggit. Pastora Presi Perez. Ayan. So, Edgardo ano pa si Sir Ed? Linsangan. Ay, praise God. Ayan. Maricel, ito Pumida ng Samar. Ano pa ba? Manuel Biloso. Ayan. Thank you po sa inyong pong pagsama po sa ating live. Ay, praise God. Kay Mamalot Chuakiko, Rizel de Mesa, Rizel, and Jocelyn Raya, praise God, Maria Espino, Pumida, Maria Luisa Evangelista, praise God. So, ito pa po nandito, Jos Marquiña, Pastor Risa Marquiña, Cruz Family, Tita Mas, magandang gabi po sa inyong mga pamilyang Cruz, praise God. Okay, so, Atinika Garcia, Reverendis Garcia, Reverendis Arce, Sir Manny Arce, Sir Mike, good evening po sa inyo, Dr. Atesa, Darwin Solano, Aris, lalakapin natin, yan, mga nandito, Mamalot, Chuakiko, and Martina, Lorenzo, and Lorenzo, good evening po, praise God, kay Sir Emmy Milianes, ayan, kay Husoka Maro, good evening, Pablo Rimanante, good evening po, Sir Pablo. Ayan, kay Elise Anghag, good evening po. Praise God. Ayan, so Pastor Bacuetes, Pastor Toto Bacuetes, Pastor Roslyn,
Ayan, so good evening po sa inyo, Pastor Arisa. Praise God, hallelujah. Okay, si Lisel, yan, si Lisel. Sir Lisel, thank you. And praise God. Thank you for joining Yoli de Lubiar. Okay. Ayan, hindi ko na makita lahat. At kay Ma'am Ann, yan. Ma'am Ann po, watching ng Kuwait. Palakpan natin mga taga Kuwait. Praise God. Hallelujah. Ma'am Ann, thank you po sa family nyo. At kina Daddy Samir, kina Sir June. Praise God. Ayan. Leo Angelo, thank you for watching. Okay, praise God. Hallelujah. Wilma Pastrana Aguila. Masbate. Palakpakan natin mga taga Masbate. My mother and my clans. Masbate, thank you po sa inyong pong pagsubaybay. Praise God. Ayan. To God be the Sheng. Ayan, ito si Sheng na to. Yeah, okay. Okay, Kuya William Busio, pamilya po ni Pastora Juliet. Good evening po. Okay, Nabor family, Mampanga. Good evening po. Ayan. So, andito po sila. Ayan, Mario. Okay, Edgardo Linsangan. Okay, so madami pa. Hindi ko na mabasa lahat. Okay, by the way po, lahat kayo binabati namin. Luzon, Visayas, Mindanao, over the globe. Si Ate Doray, ayun, anong bansa si Doray? Dubai. Mga taga Dubai, UAE, Canada, Kinatataklabel, Canada, Italy, London, America, Japan, Korea, Italy, lahat pong bansa, Netherlands, Switzerland, Ireland. So, good evening po sa inyong lahat. Around the world, di ba? All over the globe. So, praise God at ngayong gabi po ay to God be the glory. Congratulations. All our requests now is granted. 2024 is the best year yet to come to all of us. Amen? So, ganyan din po sa mga Solano family, kina Ma'am Mapi, kay Sir Don. Good evening po, Ma'am Lina Solano. At ganyan po naman kay Sir Nitoy at sa lahat ng klan ng Solano. Okay, so to God be the glory. Sige po, magdiwang tayong lahat, magsitayo at magpuri sa Diyos. Hallelujah! Sambahin natin ang Panginoon, ipagdiwang natin ang kabutihan ng Panginoon. Hallelujah! Let's rejoice and be glad because 2024 now is coming. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon at ating pasalamatan. Yeah!